Ayan, no? So, syempre, mga partners, let's continue yung ating topic, no, nung nakaraan, which is yung mindset matters. Okay, so this is the part 2 of our training, which is mindset matters, no? Yun po yung magiging topic natin ngayon. Pag-uusapan natin. So, continuation na lang po ito ng ating topic na mindset matters. So, part 2 na po tayo. So, before we proceed po sa ating mindset matter part 2, magre-recap po muna tayo kasi medyo mga ilang weeks na rin yung nakalipas, no? Nung nag-training tayo dahil nga sa dami nating events, activities na ginawa. So, ngayon lang po natin na-continue, no? Yung ating topic about mindset, no? So, let's start. Allow me to share my screen. Ayan, para makita po natin. So, ayusin ko muna ang aking, para makita nyo, no? Nang maayos ang ating PowerPoint. Ayan. So, let's start with recap muna tayo, no? Konting recap po muna tayo sa ating napag-usapan sa first session natin, which is yung part 1. So, kung natatandaan po ninyo, sa part 1 po, ito po yung topic natin, no? Mindset matters, winning starts in the mind. So, part 1, so syempre pinag-usapan natin kung ano ba yung mindset. So, brief na lang ito, no? Kasi alam ko naman na kahit papano, may natandaan naman kayo siguro dito, no? So, pinag-usapan natin, no, ang mindset, ito yung mga set of beliefs, thoughts, at attitudes mo kung paano mo tinitingnan ang sarili mo, ang ibang tao at mga nangyayari sa buhay mo. So, ito yung thinking pattern mo na nagagabay sa actions mo. Example, kung iniisip mo na kaya ko matuto, so kung iniisip mo na hindi ako magaling, kaya di ko nasusubukan, so lahat po yan, mindset po yan. No? In short, ang mindset ay paraan ng pag-iisip na nagdidikta ng actions mo at resulta ng buhay mo. Tama? And there are different types of mindset. So, tinakil po natin yung different types of mindset. Meron tayong, pinag-usapan natin yung growth mindset versus fixed mindset, no? Pag growth mindset ka, syempre, kumbaga, ikaw yung tipo ng tao na open ka to learn, open ka for new opportunities, open ka na mag-grow. 'Di ba? Open ka na matuto. Pero pag fixed mindset ka naman, parang naka-mindset ka na hanggang dyan ka na lang. Hindi ka na matututo kasi ganyan ka talaga. Okay? Pangalawa naman, yung abundance mindset versus yung scarcity mindset. Pag abundance mindset ka, naniniwala ka na there is enough for everything. Yung coach mo nagka-coach, ikaw magkaka-coach ka rin. Yung mentor mo kumita ng milyon, ikaw kikita ka rin ng milyon. Kasi there is enough for everyone. Pero pag ikaw, may scarcity mindset ka, feeling mo lahat competition. Pag nagka-coach yung kaibigan mo or yung kasamahan mo sa business, feeling mo ikaw, hindi ka na magkaka-coach kasi lahat ng biyaya nasa kanya na lang. So, ganyan po pag may scarcity mindset ka, na? And syempre, ano pa yung mga mindset? Positive mindset and syempre negative mindset. Mabilis naman po i-identify, no? Yung positive at saka negative. So, pag positibo ka mag-isip, 'di ba? Lagi ka pong nakatingin sa solusyon. Tama? Pero pag negatibo ka mag-isip, lagi ka pong nakafocus sa problema. So, ganun lang po siya kasimple. No? Kasi lahat naman ng tao may problema eh. Pero, ang tao nakadepende kung paano nila hinaharap yung problema. Okay? So, magkakaiba yan, no? Depende kung paano ka mag-isip, kung positive ka or negative ka. So, dyan nagkakatalo kung paano po natin hinaharap yung mga problema. Okay? And syempre, ayan, no? So, ang mindset and success, 'di ba? How mindset, no, shapes your success. So, kumbaga, ang mindset natin, so, malaki po talaga yung epekto niya para sa pagiging successful natin, no? Hindi lang talento or swerte ang basihan ng success, kundi kung paano tayo nag-handle ng situation. So, tama, di ba? So, syempre, success starts in the mind bago pa sa action. Di ba? Kasi sabi nga, di ba? From the mind, you will feel, you will act. Okay? Kung babaguhin mo ang mindset mo, susunod din ang results mo. Okay? So, bakit nagmamatter ang mindset? Kasi mindset is everything. No? So, it control your actions. Babasahin ko na lang, ha? And syempre, it affects how you handle failure, no? Kung paano mo harapin, no, yung mga failures, no, pagsubok sa buhay. And syempre, it determines your consistency. No, yung consistency pala natin, no, nakadepende rin sa mindset natin. So imagine nyo, ang pinapagawa natin ngayon sa inyo, 100 days program yan. So kung hindi mo na consistent yan, malaking bagay yung mindset mo dyan. No? Kasi pag ikaw, ang mindset mo ay disciplined, meron kang tinatawag na disciplined mindset, kahit gaano ka busy, kahit nga masama pakiramdam mo, kung ikaw ay disiplinadong tao, may disciplined mindset ka, kaya mong gawin yan. Whatever it takes. Tama? Yung pagiging consistent.
Okay? And syempre, it builds resilience. Ayan, simple truth. At the end of the day, nasa mindset mo pa rin magsisimula ang pagbabago. Okay? Choose the mindset that will move forward, not hold you back. Kung gusto mong magbago ang buhay mo, simulan mo sa pag-iisip mo. Hindi man madali, pero with the right mindset, kakayanin. Your future depends on how you train your mind today. Okay? So, success comes with a mindset. Ayon. So, yun po yung ating topic no, nung nakaraan. So, ngayon naman, let us proceed sa ating pangalawang part ng ating series, which is Mindset Matters pa rin. Part 2 naman po tayo. So, ngayon, eto, meron muna akong tanong sa inyo. So, before ko i-introduce sa inyo kung ano yung pag-uusapan natin, I have a very important question, no, sa inyo. So, ito, ano ang isang bagay, partner, makinig kayo. Ano ang isang bagay na gusto mong gawin, pero hindi mo masimulan dahil feeling mo hindi mo kaya? So, itong question natin, medyo i-ano natin siya, i-relate natin sa business. So, okay lang po, i-relate natin sa business. Sige nga po, mag-type nga po ikaw dyan kung meron kang naisip na isang bagay na gustong-gusto mo siyang gawin. Pero feeling mo hindi mo kaya. So, sampulan kita para magkaroon ka ng idea. So, halimbawa, gusto kong mag-present ng business, kaya lang hindi ako magaling magsalita. So, kumbaga, gusto mong matutong maglata, gusto mong mag-present na ikaw na yung kakausap sa mga prospect mo, pero nag-hold back ka kasi feeling mo hindi ka magaling magkasalita. Hindi mo siya kaya kasi hindi ka magaling magsalita. So, sino dito yung may ganyan? Na, gusto ko sana mag-approach, kaya lang, mahiyain ako eh. 'Di ba? So gusto ko sanang ganito, ganyan, kaya lang, 'di ba? So sino dito yung may ganong feeling na hindi mo kaya? Ayan, sige nga po. Sige nga po. Meron po ba? Sige nga, at saka i-type mo. Yung gusto mong gawin, gusto mo siyang gawin, pero laging hindi mo nagagawa kasi may pumipigil sa'yo kasi feeling mo hindi ka magaling, hindi ka ganito, hindi ka ganyan. Okay, so meron ba? Ayan, sige nga. Babasahin natin yan. Kung meron ako, walang nagchat-chat. May kausap pa ba ako? Ayan, sino dito? Sige nga. Sino dito yung may ganong feeling? No, sa business natin, no, gusto mong mag-present, pero alam mo yon, napanghihinaan ka ng loob kasi ganito. Ayan. Sabi ni Martin, ako po coach, di ko pa kaya mag-explain. So, kay Martin naman kasi, di ko pa kaya. So, meaning, ngayon lang yan. Di mo pa kaya ngayon. Tama? Pero, sa statement ni Martin, ngayon yun. No? We'll never know bukas. Tama? We'll never know sa susunod na araw. So, sino pa? Sino pa yung merong ganyang feeling? Yung parang, gusto-gusto mong gawin, coach, gusto-gusto kong approach yung kaibigan kong mataas yung mayaman. Kaya lang, coach, nahihiya ako. Parang hindi ko kaya, coach, kasi nahihiya ako. Kasi, coach, feeling ko di na niya kailangan. Yung mga ganon. Yan, sino yung may mga ganyan? Si Martin lang ba ang kausap ko? Ayan, sige, huwag kayong mahihiya. Kasi ang purpose po ng training natin ngayon, 'di ba, is para po masolusyonan lahat ng mga bagay na, alam mo yun, nagiging hindrance para hindi ka umangat sa negosyo natin. So, wala po kaming ibang hanga dito, kundi i-nourish kayo, 'di ba? Kumbaga, kami po yung mga coach, kami po yung mga kumbaga, kayo po yung halaman. Kami po yung mga fini-feed po namin sa inyo, yung mga trainings na ginagawa po namin, ito po yung mga kailangan ninyo, fertilizer, tubig, pataba, 'di ba? Para lumago kayo. Okay? Gusto kong mag-present, wala akong pang-presentation. Ayan, sir, meron na tayo, ah. May video presentation tayo, sir. Pero what do you mean ba, sir? Yung PowerPoint? Ayan. So, yung video presentation natin, napanood nyo na ba? By Founder Ninay? Hindi nyo pa ba napanood? Ayan. So, we have already our business presentation, no? So, nirecord natin yun, nauna pa po yun sa multiple accounts natin. So, you can use that video. So, kaya po talaga yung purpose ng video natin. Kasi nga, for example, sa mga ayan, ako po coach, natatakot pa ako mag-present. Oo. So, yan, no? Syempre, lalo pa siguro, yan, so siyempre, totoo po yan, no? Sa simula, yung pagpipresent talaga nakakatakot siya. 'Di ba? Parang ano yan eh, parang gusto mong matutong lumangoy. Anong kailangan mo para matuto ka? Siyempre, pupunta ka talaga sa tubig, lulusong ka. Tama? Kasi hindi ka matututo kung di ka lulusong sa tubig. Hindi naman pwede mag-practice ka ng langoy sa ano.
mag-practice ka ng langoy saan? Sa walang tubig. O, gaganong-ganong ka doon, di naman pwede yon. So, ganun din po, Ma'am Marcy, no, sa pag-i-explain. Gusto mo pong matuto, mag-present ka. Bahala na. 'Di ba? Siyempre, normal. Sa simula, magkakamali ka. Sa first time mo mag-present, may makakalimutan ka. Pero that's the point. Okay? Na magiging better ka, mag-i-improve ka every time na naglalatag ka kasi makikita mo ay nung kahapon nag-present ako, hindi ko nasabi yung ganito, ay dapat pala ito yung ginawa ko, ay kulang. So na-evaluate mo yung sarili mo. So you keep getting better every time na nagpi-present ka. Lalo na kung lagi kang nagpi-present. Mas gagaling ka. 'Di ba? Ako nga yung sa sobrang excited ko dati magpaliwanag, before pandemic nangyari yun, no? Sa sobrang excited ko magpaliwanag talaga, no? Yung pinsan ko, wala, hindi pa ako naturuan maglatag noon. Excited lang talaga akong mag-present, no? Kasi syempre feeling independent. Ayun, kung ano yung nasasabi ko talaga. Akala mo, alam mo na pala siya. Kasi lagi mong naririnig. Akala mo kaya mo siyang i-deliver. Pero hindi pala. Iba-iba pala yung lalabas sa bibig mo pag first time mo talagang maglatag. 'Di ba? So ayun, awa ng Diyos, yung pinsan ko na yun, hindi sumali. 'Di ba? Yung unang latag ko di sumali. Kasi syempre, hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi ko dun eh, 'di ba? So normal lang po 'yan, no? So yung kung natatakot po tayo mag-present, wala pong ibang solusyon diyan kundi talagang mag-present ka. Whatever, huwag mong isipin kung sasali yung nalatagan mo. Pero syempre, ang goal mo, gagandahan mo, gagalingan mo. Pero, it doesn't matter kung sumali siya or hindi. Ang importante, natuto ka. Okay? So, ayan. So, ngayon, ang pag-uusapan kasi natin, no? So, bakit ko tinatanong? Kasi po ang pag-uusapan natin ngayon, no, ito, is breaking free from tinatawag natin ng mga limiting beliefs. Kasi sa totoo lang po, sino po dito yung may idea kung ano yung ibig sabihin ng limiting beliefs? Sige nga po, partner, may idea ka ba kung ano po yung ibig sabihin ng tinatawag nating mga limiting beliefs? Sige nga po, Tagalog. Oo, acceptable po yun. Mag-aantay po ako ng sagot. So, pag sinabing limiting beliefs, ano po yung pagkakaintindi ninyo? Okay? Sige nga po, type natin kung ano yung pagkakaintindi natin sa pag sinabing limiting beliefs. Sige nga po, pag sinabing limiting beliefs. Ayan. Limiting beliefs po, naku wala. Nasaan na yung kausap ko? Andyan pa ba kayo? Pag sinabi pong limiting beliefs, ano po yung pagkakaintindi natin? Kasi importante na iintindihan natin yung salita eh. Kasi mahirap po yun pag di natin naintindihan, di ba? Di natin malalaman bakit, ba't natin tinatakil yan? Ba't natin dinidiscuss yan? No? So, ang pangit pala nung ano, nakalimutan ako. Ayan, so stop share muna tayo. Sige, type nga kayo dyan. Ano yung limiting beliefs? Ano yung ibig sabihin ng limiting beliefs? Type nga po tayo. Sige nga po. Ayan, nakalutang pa rin ba ako? Hindi na, no? Para akong manananggal kanina, nakalutang. Naku, wala ata akong kausap pa. Sabi dito, ang limiting beliefs ay mga paniniwala natin sa sarili o sitwasyon na naglilimita sa kaya nating gawin, umabot parang iniisip natin na hindi natin kaya. Kaya nating gawin o maabot. Parang inisip natin hindi natin kaya kahit minsan kaya naman talaga. Natatakot lang o kulang sa confidence. So, sabi naman ni Coach Leona, past failure. So, limiting beliefs po, ito po yung mga paniniwala natin na, ayan, sige mamaya explain ko yan kung ano yung limiting beliefs na yan. Pero yan po yung pag-uusapan natin ngayon. So, yung pag-break free natin, no, yung pagkawala natin no, sa mga limiting beliefs. Bakit kailangan nating makawala dyan no, sa mga limiting beliefs na yan? Ano ba yung limiting beliefs na yan? So, minsan,
No, sa totoo lang po kasi minsan ang pinakamalaking hadlang ay hindi naman ang sitwasyon natin, kundi ang mga paniniwala natin tungkol sa sarili natin. Parang ganito, pag tinanong ka ng coach, pag, halimbawa na lang, sabihin na lang natin, no, meron dito sa atin, nag-quit, tumigil, huminto. Tapos, may nagtanong sa'yo, bakit ka, bakit hindi ka naging successful sa uno? Bakit hindi ka kumita? Diba, syempre, ang isasagot natin kasi wala akong time. Wala akong oras eh, hindi ko siya naasikaso. Kaya pwedeng ganun yung sagot natin, di ba? Pero sa totoo lang, no, mga partners, hindi naman po yung sitwasyon natin eh ang nagiging hadlang, kundi yung mga paniniwala natin tungkol sa sarili natin. Kasi sa totoo lang po, ang time na ma-manage naman po yan eh. 'Di ba? Kaya lang kung bakit hindi mo siya nagagawa ng tama, hindi dahil sa wala kang oras. Kundi dahil sa paniniwala mo na baka mamaya, busy ka. 'Di ba? Busy kasi ako eh. 'Di ba? Busy ako. Feeling mo busy ka lang. Okay? Kasi kung tutuusin po, sa negosyo po kasi natin online to eh. 'Di ba? Kung kahit i-ano natin, o i-breakdown natin. Sabihin na lang natin, ilang oras ka nagtatrabaho. Sabihin natin, kung nagta-travel time ka ba, sabihin natin 8 to 12 hours. Sabihin natin yun yung trabaho mo. 'Di ba? So may 24 hours ka. So minus 12 dahil nilaan mo na sa 12 hours yung ano mo, yung time mo, 12 hours. 'Di ba? So may 12 hours ka pa rin. So saan nauubos yung 12 hours? Sabihin natin sa tulog. O sabihin natin kumpleto tulog mo 8 hours. So 12 plus 8, may natitira pa rin. 'Di ba? 20 hours yun. So may natitira pa ring 4 na oras. So saan nauubos tong 4 na oras? 'Di ba? Kasi yung business natin, kahit gawin mo lang naman siya ng 1 oras kada araw, pwede eh. Lalo ng online. Tama? So karamihan sa atin, okay, ginagawa natin excuses yung sitwasyon natin kaya hindi tayo nagtatagumpay, kaya hindi natin nagagawa yung negosyo. 'Di ba? Meron namang iba dyan, di ko nagawa kasi yung anak ko walang magbabantay. 'Di ba? So imaginein mo, yung the main reason kung bakit ka humahataw, kasi para mabigyan mo ng magandang buhay yung anak mo, yun din yung naging dahilan para hindi mo magawa yung negosyo. 'Di ba? So ibig sabihin, hindi po yung sitwasyon natin, kundi yung mga paniniwala natin tungkol sa sarili natin, na feeling natin hindi natin kaya. Hindi ko kayang i-part-time, pagod na ako lagi, hindi ko kayang i-part-time kasi lagi na akong antok, pagod na ako, hindi ko na kaya, hindi ko kayang pagsabayin. Lagi kasing ganun yung nasa isip natin. Di ko kaya kasi ang hirap eh pagsabayin sa trabaho ko. 'Di ba? So kanina nakita nyo, no? Nag-post ako sa Freedom Project, no? Bida natin, Coach Rosemary, palakpakan naman natin yan. Imagine mo, simulat sa pool, nung sumali yan, part-time yan. Hanggang ngayon, nagpa-part-time yan. Pero imagine mo, kumita ng kalahating milyon. 'Di ba? So imaginein mo, sa panahon ngayon, yung kalahating milyon, ang laking bagay na yon. Tama? Yung nagkaroon ka ng extra income na kalahating milyon, ang kalahating milyon, saan mo pupulutin yon? Partida part-time. 'Di ba? So, ibig sabihin, hindi pwedeng maging hadlang yung sitwasyon natin. No? Hindi siya talaga yung nagiging hadlang, kundi kung the way tayo mag-isip at kung ano yung paniniwala natin sa sarili natin na may mga kinalaman, no, sa mga tinatawag natin na limiting beliefs, okay? So ano ba yung mga limiting beliefs? Ito na. So pag sinabing limiting beliefs, ito yung mga thoughts or beliefs that stops us from reaching our full potential. Ito yung mga pumipigil sa atin, no, para umangat. Ito yung mga pumipigil sa atin para, alam mo yon, ma-develop ka, no? Maabot mo yung pinaka-full potential mo. Okay? So, pag sinabing limiting beliefs, no? These are the stories we keep telling ourselves, no? Mali spelling, ayusin muna natin. So, these are the stories, no? We keep, ay, tama pala. No, telling ourselves, no? Such as, ano? Hindi ako magaling. Lagi mong sinasabi. Oh, kasi ako magaling mag-invite. Kasi ako magaling magsalita. Di kasi ako magaling mam-prospect. Yan. Pangalawa, hindi ako leader. Di ko kayang mag-lead ng tao. Di ako leader. Diba? Hindi ako matalino. Hindi ko kaya yan. Para lang yan sa ibang tao. No, ang problema kasi, kapag paulit-ulit nating sinasabi sa sarili natin yan, nagsisimula na nating paniwalaan na totoo sila. Pag lagi mong sinasabi sa sarili mo na hindi ka magaling, yan ang finifeed mo lagi. Di ko kaya, di ko kaya, di ako magaling, di ako matalino.
'Di ba? Hindi ako maswerte. Pag ganyan lagi yung sinasabi natin, nagiging ganun na rin tayo. So, naniniwala tayo na ganun tayo. Tama? So, yan yung mga limiting beliefs na nakakatakot. Yan yung mga deadly. Di ba? Nakakapatay ng pangarap yan. Di ba? Napakaiksing salita. Pero pag lagi mong finifeed sa sarili mo na hindi ka magaling, hindi ka magaling, hindi mo kaya, yun talaga po yung nangyayari. Kasi yun na po yung pinapaniwalaan ng utak mo, yun na po yung pinapaniwalaan ng sistema mo. Kaya every time may gagawin ka, wala na, di mo na tinutodo kasi feeling mo di ka naman magaling eh. Di mo na binibigay yung best mo kasi feeling mo di naman mangyayari sa'yo, di para sa'yo to, di naman matutupad yan, di naman magpipay in yan kasi di naman ako magaling. 'Di ba? So next, so, dito po kasi, no, may formula yan eh. Yung paniniwala natin, kung ano yung paniniwala natin, yun yung galaw natin. Kung ano yung galaw natin, yun yung resulta natin. So, example, kung ang paniniwala mo, hindi mo kaya, syempre yung magiging action mo, di ka susubok. Ba't ka pa susubok? Di mo naman kaya eh. Tama? O, sabi ni coach, maglatag ka. Eh, ang mindset mo, ang paniniwala mo, di mo kaya. Oh, magsusubo ka, hindi na. Kasi alam mo, kasi tinapos mo na eh. Sinabi mo na sa sarili mo na hindi mo kaya. Oh, madali kang susuko. Siyempre, pag sumubo ka, mabilis kang susuko. Kasi alam mo sa sarili mo na hindi mo kaya. Yun yung pinapaniwalaan mo. So ngayon, pag ganyan yung action mo, ano yung resulta? Walang progress, hindi ka mag-grow, hindi ka matututo. Tama? So ngayon, example, ang paniniwala mo naman, hindi ako leader material. Hindi ko kaya mag-handle ng tao, hindi ko kaya magturo, oh, pag ganyan mindset mo, ano magiging action mo? Hindi ka magvo-volunteer. Pag sinabi ni coach, mag-host ka. Mag-host ka, no? Simulan mo magsalita. Hindi ka mag... 'Di ba? Sino yung gustong mag-host? Sino yung gustong mag-volunteer? No, hindi ka magvo-volunteer kasi para sa'yo, di ka naman leader material eh. Di mo kaya yan. 'Di ba? So, ano mangyayari? So, hindi ka madidevelop. Lalo na yung leadership skills mo kasi hindi mo in-expose yung sarili mo. 'Di ba? Hindi ka gumawa ng mga bagay para gumaling ka. Hindi mo in-expose yung sarili mo sa mga responsibility na patungo dun sa pagiging leader. Tama? So, yan yung mga bagay, no? Yung paniniwala mo, yan talaga, no? Kaya dapat dyan talaga magsisimula. So, dapat dito, nung pinasok mo yung negosyo na to, dapat naniniwala ka na yayaman ka. Dapat naniniwala ka na magiging top earner ka. Dapat naniniwala ka na mababago mo yung buhay ng pamilya mo. Dapat naniniwala ka na makakatulong ka sa ibang tao. 'Di ba? Dapat ganun ang paniniwala mo. Kasi kung hindi ganun yung paniniwala mo, ano yung magiging action mo? Laging bukang bibig mo, ang hirap naman mag-invite coach. Lahat naman negative yung kausap ko. 'Di ba? Kasi nga, syempre, yun yung paniniwala mo eh. 'Di ba? Pero kung ikaw naniniwala ka dito, nayayaman ka, magiging blessing ka sa iba, hindi mo mapapansin yung mga rejection, hindi mo mapapansin yung mga negative. Tuloy, tuloy, tuloy ka lang kasi ikaw naniniwala ka na may magandang resultang nag-aantay sa'yo dito. Tama? So ngayon, ano ba yung mga common limiting beliefs? Yung lagi-lagi, no, na paniniwala natin, no, sa buhay natin, no? So una, hindi ako magaling. Lagi yan. Even po ako, naging isa yan sa mga limiting beliefs ko. Dahil mahihain ako, feeling ko di ako magaling magsalita, di ko kayang magsalita, 'di ba? Kasi nga may inferiority complex ako, di ko na kayang magsalita sa harap ng maraming tao. Alam niyo ba, thankful ako, no? Kasi alam mo yun, kahit itong Zoom lang na to, nakaharap ako sa inyo, pero dahil yung limiting belief ko na yon, talagang binura ko siya. Naniwala ako na kaya ko. Ay, nakakaharap ako ngayon sa inyo. 'Di ba? Di nyo naman nahahalata na mahihain ako. Di nyo nahahalata na may inferiority complex ako. Di nyo nahahalata na, alam mo yun, may mga struggles ako, no? May mga battles akong nilalabanan sa personalidad ko. 'Di ba? Dahil sobrang mahihain ko po talaga. Pag nakita niyo ako ng personal, pag nakausap niyo ako, kaya ko kayong bulihin. 'Di ba? Pero sa totoo lang, no, sa sobrang pagkamayain ko talaga bago ako pumasok sa business, ang kaya ko lang makipag-usap sa pamilya ko. Pero pag sa ibang tao, di ko na kaya makipag-usap, di ko na kaya makipagbiruan, magtatago na lang ako maigi pa. 'Di ba? Pero because of this business, sobrang thankful ko kasi yung mga limiting beliefs na yan, 'di ba? Dahil natutunan ko na yun yung pumipigil sa akin para magtagumpay. Talaga pong natutunan din po natin kung paano ayusin lahat yan. So, sa totoo naman kasi,
Walang tao na magaling kaagad. So, dapat ito yung paniwalaan mo. Walang tao na magaling agad sa umpisa. Everyone start as a beginner. So, kung naniniwala ka na wala kang confidence, kagaya ko dati, wala akong confidence. Ang reality, confidence is built through action, not before action. So, hindi ka muna magiging confident bago kumilos. Nagiging confident ka dahil kumikilos ka. Exactly. That's the point. No, kasi ako dati, kaya ako naging ganito kasi in-expose ko po yung sarili ko. Alam nyo ba paano ko tinraining ang sarili ko para kumapal yung mukha ko? Alam nyo ba paano? Uma-absent ako sa trabaho para magbenta ng sabon. Yes. Saan kami nagbebenta? Quiapo, Baclaran, lahat ng palengke, Pasig. Nakakaabot pa kami ng Antipolo, ng Teresa sa Rizal para magbenta ng sabon kasi sabi ko kailangan kong ma-expose. Kailangan kong matutong makipag-usap sa tao. Kailangan kong matuto mag-approach ng tao. 'Di ba? So, hindi lang yun para makabenta ng sabon. Hindi lang yun para magkaroon ng income. Hindi lang yun para, alam mo yun, magkaroon ng sales. Na maibenta yung produkto na meron ako. Ang purpose ko talaga doon is to expose myself para maging confident ako. And yung Coach Ging na nakikita nyo ngayon, lahat yun bunga po yun ng mga ginawa kong exposure. Alam nyo dati, merong mga ano sa sa ano, mga anong tawag doon, mga contest-contest yan sa team natin, no? Sayaw-sayaw. Aba, alam niyo bang nananalo kami dyan? Di ako marunong sumayaw. Kahit tanungin niyo pa yan sila coach ninay niyo. Kailangan ako may preparation talaga. Kaya ko yan basta may time. Huwag niyo lang akong isasalang kaagad. Kasi mapapahiya talaga ako kayo kasi puro kaliwayong pa ako eh. Pero basta may time, may practice, nag-practice ako, nag-aral ako, 'di ba? Oh, sumali kami sa sayaw, Team Invaders. Panalo, champion. Partida, di pa ako magaling sumayaw niyan. 'Di ba? So, in-expose ko po yung sarili ko. So, kung feeling mo lack of confidence ka, kung feeling mo wala kang confidence mag-approach, kung feeling mo wala kang confidence maglatag, all you have to do is to expose yourself. Take action. Mag-approach ka, maglatag ka. And eventually, no, sa kakagawa mo pa ulit-ulit na nagugulat ka, mas confident ka na mag-approach, mas confident ka na maglatag. Sa simula lang yan. 'Di ba? So, expose yourself. Okay? Pag may sinabi si coach, mag-present ka, mag-approach ka, gawin mo. Gawin mo kasi training ground mo yan. So you have to expose, no? Kasi magugulat ka na lang, dali-dali na lang yung gawin para sa'yo. Okay? Takot kang mag-fail. Failure, normal. No? Failure is feedback. Every successful person has failed multiple times before succeeding. So, failure po is part of success, hindi po opposite. Tama? So, ang failure po, parte po ng success yan. Wala pong success kung walang failure. Tama? Hindi po ibig sabihin nag-fail ka, hindi ka na po magiging successful. So, failure is parte po siya ng success. Hindi po siya opposite. Ang iba kasi sinasabi nila, failure is opposite of success. No. Failure is part of success. Okay? So, mag-fail ka muna ng how many times before ka mag-succeed. Okay? Kasi yung failure, diyan ka natututo eh. Sa success kasi wala eh, mamomotivate ka dyan. Pero along the way, sa mga failures na nangyari sa'yo, doon ka tumibay, doon ka gumaling, doon ka natuto. Tama? Ano pa? Hindi ako pang leader. Yan, ako din. Dati, di ako pang leader, di ko kaya yan. Di ko nga kaya magsalita. Di ko nga kaya makipag eye to eye sa mga downline ko. Di ko nga kaya humarap sa mga tao ko ng face to face na tinitingnan ko sila mata sa mata, nalulusaw na ako. 'Di ba? So in reality, leadership is a skill, not a personality. It can be learned and developed. Totoo 'yun. Kasi ako po talagang wala po akong kabahid-bahid ng pagiging leader nung nagsisimula po ako sa negosyo natin. Diba, alam nyo ba, wala talaga akong kabahid-bahid ng pagiging leader kasi ultimo nga, pagpunta kong office, magtatanong ako dyan, andito na ba si Coach Anna May? So si Coach Anna May kasi po, magkaiba kami ng work. So iba yung company namin. So tatanong ako niyan, andito na ba si Coach Anna May? So ngayon, pag sinabi nung isa na, ay wala pa, sige, mamaya-maya, alam niyo kung nasaan na ako, umuwi na ako. 'Di ba? So, wala talaga kasi nahihiya akong makipagsalamuha. Nahihiya akong makipagkausap, nahihiya akong makipag-crossline, lahat 'yan kasi nga yun yung personality ko. So, kung ang leadership ay personality, bagsak talaga ako. Pero good thing, dahil ang leadership ay skill, natututunan po siya. And kaya po ako nandito ngayon sa harap niyo. And kung nagawa ako, alam kong kaya niyo din. Okay? So, next po natin, ano po yung cost of limiting beliefs? Ano po yung mga ano ba yung other term for cost?
Ano yung consequences? No? Pag madami kang limiting beliefs. No, unang-una, kapag hinayaan natin ang mga limiting beliefs natin, yan, avoid ka na sa opportunities. 'Di ba? Ay, saka na lang coach, ikaw muna. 'Di ba? May opportunity para mag-present. Sasabihin mo kay coach, ay, coach, saka na lang, ikaw muna next time ako. 'Di ba? Hindi ka na nag-aaral. Kasi paniniwala mo, wala namang mangyayari sa'yo dito. 'Di ba? So, di ka nag-aaral. Hindi ka na nag-aaral. Di ka umattend ng mga trainings. Di ka na nagsiself, ano ba? Yung research initiative para matuto ka, nagsiself-learning, self-study, 'di ba? Di mo na ginagawa yun. Kasi niniwala ka na wala namang mangyayari. Yun ang paniniwala mo. 'Di ba? So, we settle for less. Kung ano na lang yung meron, yun na lang. Hanggang dito na lang talaga. Okay? And syempre, we stay inside our comfort zone. Kung saan ka komportable, doon ka na lang. Dahil komportable ka lang sa 5 approach everyday, doon ka na lang. Hindi mo na dinamihan. Dahil komportable ka na wala kang nakakausap kada araw, wala na. Di mo na ginawa. Di ka na nag-push na dapat araw-araw may nakakausap ka. Nandiyan ka na lang kasi diyan ka komportable eh. Di ka nare-reject. 'Di ba? Walang nagno-no sa'yo. Okay lang ako ganito. Okay? Pero ang punto is, ano ba ang purpose? Ba't nasa business ka? Okay? So, minsan, hindi tayo napipigilan ng kukulangan ng skills. Napipigilan tayo ng kakulangan ng belief natin sa sarili natin. Tama? So, very important po. Bago po maniwala sa atin yung ibang tao, kailangan maniwala ka muna sa sarili mong kakayanan. Tama? Kasi, paano maniniwala sa yung ibang tao sa labas na kaya niyang maging successful dito? Eh, ikaw nga hindi ka naniniwala eh. Ikaw nga hindi ka naniniwala, nakikita ka ng malaki dito eh, tapos idadamay mo pa siya. 'Di ba? So kaya no wonder. Baka sabihin mo, coach, ang dami ko nang nalatagan, coach, ang dami ko nang na-approach. Bakit wala pa ring sumasali? Kasi baka mamaya ito yung nararamdaman ng prospect sa'yo, na wala kang believe sa sarili mo at wala kang believe sa ginagawa mo. Tama? So ngayon, paano natin mabibreak yung mga limiting beliefs? Basagin na natin yan, no? Kasi kung yan yung nakakapigil para umangat ka dito, anong dapat gawin? Ayan, no? Masuhin mo na yan. Basagin natin yan. Baka mamaya, masuhin mo yung katabi mo. Ay, hindi, yung mga limiting beliefs lang natin. Okay? So, unang-una, syempre, para ma-break natin yan, you have to identify. Ano ba yung mga negative beliefs mo? Okay, so you have to ask yourself. Tanungin mo yung sarili mo. Ayan, so may mga chat. Importante ba to? Basahin muna natin. Ayan, tama. Maniwala ka muna sa sarili mo. So, identify the belief. Tanungin ang sarili. So, anong itatanong sa sarili? Ano ang negative belief na madalas mong sinasabi sa sarili ko? Sige nga, ask yourselves, no, right now. Ano ba yung madalas mong sinasabi sa sarili mo? No, na negative. Pangit ako? Ganun ba? Hindi ako maganda? Hindi ako pogi? Hindi ako mahal ng Diyos? Ano ba yun? Diba? So, hindi ako magaling, hindi ko kaya, hindi ako marunong, ang hirap. Ano ba? Ganyan ba? Ano? Nasagot mo na? Tapos, mga example, hindi ko kaya, hindi ako magaling, wala akong potential. So, bahala ka kung ano, no? Ikaw naman yung nakakaalam eh. Kung ano yung lagi mong sinasabi sa sarili mo. So, you have to identify. Pangalawa, pag na-identify mo na, i-challenge mo. So, tanungin, may proof ba na totoo? O pag sinabi mong hindi ka magaling, bakit mo nasabi na hindi ka magaling? Ano yung sitwasyon na nasabi mo na hindi ka magaling? Minsan kasi assumption mo lang eh. No, kailangan may proof ka. No, paano mo nasabi na hindi ka magaling? Anong sitwasyon, no, na nangyari para sabihin mo na hindi ka magaling? Okay? Pangatlo, replace it. Palitan natin. So, instead of saying na hindi ko kaya, sabihin mo, hindi ko pa kaya ngayon, pero kaya kong matutunan. Dapat ganyan ang mindset. Instead of saying, hindi ako magaling, sabihin mo, I'm improving every day. Gumagaling ako araw-araw, nag-grow ako araw-araw. Hindi pa ako magaling, pero nag-i-improve naman ako araw-araw. Okay? And syempre, number 4, you have to take action. The best way to destroy a limiting belief is through action. Okay? So, small actions create small wins. Small wins create confidence. And syempre, confidence create bigger actions. Okay? So, remember, partners, your mindset can either be your greatest asset or your greatest limitation. Tama. 'Di ba? So, yung mindset mo, yung mag-aangat sa'yo, or yung hihila sa'yo pababa.
na magsasabi sa'yo hanggang dyan ka na lang. Hindi lahat ng iniisip natin ay totoo. Minsan ang biggest obstacle natin ay hindi ang sitwasyon natin. It's the story we're telling ourselves about the situation. Pag may nangyaring problema, hirap-hirap, lagi na lang may problema, lagi na lang ganyan. Puro negative ang laman ng utak. 'Di ba? Kaya yun po yung nangyayari. 'Di ba? Paulit-ulit nating sinasabi sa sarili natin yung mga bagay na yan, and yun na yung nagiging reality natin. Okay? Don't let your limiting beliefs decide your future. Change your mindset, take action, and discover what you're truly capable of. 'Di ba? So, itapon na natin yan, no? Baguhin natin. Realign natin, no? Yung mga limiting beliefs natin, ayusin po natin yan. Okay? So, mindset really matters because the moment you change the way you think, you change the way you live. 'Di ba? So, grabe, no? Napakaiksi lang po ng topic natin ngayon. Pero pag ito po sinunod ninyo, pag ito po nagawa ninyo, na ito na po yung simula, no, ng pagbabago sa resulta mo, ng pagbabago sa galaw mo, syempre, no, bago yung resulta. Okay, so with that, invaders, thank you so much, no? And before ko ibalik kay Coach Leona para sa mga takeaways natin, no? Baka share mo naman kung ano yung natutunan mo. Meron po akong good news sa inyo. So, meron po tayong announcement, no? So, may announcement po tayo. Okay, magkakaroon po tayo ng additional qualification para sa Yatay Spa incentive natin. So, sa Yatay Spa incentive natin, may palakpakan natin. Meron na tayong qualifier. Palakpakan naman natin si Ma'am Marcy. So, congratulations, ma'am, no? For qualifying po sa ating Yatay Spa incentive. So, ngayon po may additional incentive tayo, no? I know, not incentive, sorry. Qualification. So, kung naalala nyo, ang qualification natin, kailangan recognize ka as official subgroup leader ng ating grupo, which is Invaders. So, syempre, yung mga coaches natin, automatic, no? Qualified na yan sila, sasama yan sila. So, sila Coach Rose, Coach Letty, Coach Leona, Coach Drew. Yan kasi yung mga coaches, no? Na official, no? Sa team natin. So, pangalawang qualifications, kailangan ma-awardan ka sa darating na sales rally by November. So, ang cut-off natin is by September. So, kahit anong award. So, pag na-awardan ka doon, automatic qualified ka na. Pangatlong, dinagdagan natin. Pangatlo na qualification. Pag nakumpleto mo yung 15 accounts mo, for example, minimum 5 accounts ka pa lang. Tapos, kinumpleto mo na. O, basta below 5 accounts ka. O halimbawa, below 5 accounts yung account mo na existing. O kinumpleto mo yung accounts mo, nagdagdag ka ng 10 accounts or kung ilan yung kulang mo. Automatic qualified ka na. O kung 1 account ka pa lang, tapos nag-15 accounts ka, automatic qualified ka na. And syempre, meron tayong bagong idadagdag. Dahil sa ganda po ng incentive natin ngayon, sa ganda po ng compensation plan natin ngayon, may bago po tayong qualification. So, kailangan mo lang pong gawin ay magpapasali ka lang po ng 2 business partner. Magdidiri ka lang 2 lang. Pwede, no? Pero yung 2 na yon dapat naka-business package. Naka 15 accounts. 15 accounts na direct. Ang magandang part doon, magkano agad ang check-in mo dun? Sa 2 direct na naka 15 accounts, so may 66,000 ka kaagad doon. Pwede na. Tapos, libre ka pa sa Yatay Spa. Ang good news dyan, yung 2 mong direct, okay, ikaw at yung 2 mong direct, automatic, kasama na kayong 3 sa Yatay Spa. Di ba ang ganda? Okay? So, ngayon, i-monitor natin yan, no? Lahat ng may direct, mula ngayon, hanggang September po naman yan. 'Di ba? Ang layo pa niyan, 'di ba? Ilang buwan pa yan. 2 direct lang yan na naka 15 accounts. Okay? So, ang magandang part, yung 2 mong direct plus ikaw, qualified na automatic, no? Sa Yatay Spa incentive natin. So, sama-sama po tayong mag-relax, mag-enjoy, and mag-banding po yung buong grupo natin. Okay, so with that, invaders, I hope marami tayong natutunan ngayong gabi, no? So, balik po tayo dyan, no? Babalik natin kay Coach Leona. Ayan, para po sa mga take-away natin. So, Coach Leona, andyan ka pa ba? Nasaan na si Coach Leona? Ayan, eto. Ayun.